let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise the Lord! Malakas na palakpak para sa Diyos na buhay na buhay! Mabuhay tayo sa Diyos! Amen! Kamusta po ang inyong unang linggo ng taong ito? Ay sa sanlibutan, sabi nila, pampaswerteng sumimba ngayon dahil unang linggo ng taon. Sa buhay Kristiyano, walang pa-tsamba-tsamba dahil ang salitang swerte, tsamba-tsamba yan. Pero sa buhay Kristiyano, ang lating salita ay pinagpala. Amen. Kaya naman kapag kinamusta tayo, kamusta ang ating taong ito, kamusta ang taong nakaraan, sasagot tayo sa kasalukuyang mas mabuti kesa 2023. Amen. Dahil ang Diyos na tumawag, ang Diyos na kumikilos, ang Diyos na nagpapala, last year, Diyos pa rin gagalaw, kikilos at magpapala sa buhay ng bawat isa. And we're so excited. Bakit po? Naglipat ang taon. Let's celebrate life. Dahil hindi tayo naputukan sa puso ng labintador. O, di ba? Spiritual na putok na ang ibig sabihin, hindi tayo kumawala sa presensya ng Diyos. Nandyan ka, nandyan ako, may naghihintay na magandang biyaya at pagpapala. Amen. Buhay si Jesus. Hindi siya nanatiling bata at hindi siya nanatiling patay. Kaya naman ang Messiah na sinelebrate natin last year ay kaligtasang meron tayo ngayon na matay subalit na buhay para magkaroon ng bagong buhay. Amen. Sino ho dito ang tumalon ng tumalon? Naku, para madagdagan ng height. Medically speaking, may sinabi bang tumalon ka ng tumalon paggabi ng 31 bago lumipat ang taon? Meron bang sinabing magdamit ka ng mga bilog-bilog at maglagay sa lamesa ng bilog-bilog? Ayan. Naku po, maraming katuruan, pamahiin na inililigaw tayo. Para di tayo maligaw, ang salita ng Diyos ang gawin nating gabay, hindi tayo maliligaw. Amen. Kapag ang salita ng Diyos ang ating gabay, meron tayong pinaka-ways sa buhay na magdibigyan ng direksyon, mapa upang tayo'y makarating sa tamang destinasyon. Excited po ba kayo na marinig ang mensahe ng Panginoon sa taong ito? Ako ho, lagi nagte-take down every year, every first Sunday of the month ng 20, ng pagpalit ng taon. At ito po ay itinatalaga ko at iniisip na ito ang kapahayagan ng Diyos sa akin. Dapat hindi ko limutin ito. Kaya ngayon pong umaga, all ears, all eyes, okay lang po ba? Pahiram sandali ng inyong tainga, ng inyong mata, lalo na ng isip at puso. Baka nakatitig ka nga sa akin, pero ang iniisip mo ay mga bayarin. Baka nakatingin ka nga sa akin, pero ang iniisip mo ay yung mga problemang iniwan sa bahay. Iwan po ang lahat ng isip at puso ay dapat narito ngayong araw na ito. Amen. Praise God, it's all about God's glorious best ang ating topic sa ngayong umaga. Di ba kapag meron kang gustong matanggap at merong gusto kang ibigay, gusto mo yung best talaga. Kaya nga ang katwiran natin, do your best and God will do the rest. Dahil kapag po itinapat natin yung pinaka-the best natin sa the best ng Lord, hindi ho natin pwedeng tapatan ng Diyos. Kaya naman yung best natin, kahit hindi best sa paningin ng iba, basta do your best and God will do the rest. Sa Panginoon kasi basta ginawa natin ang lahat para sa Kanya, the best yon. Kahit na hindi the best sa paningin ng iba, kahit pintasan pa yan, kahit hindi nakapasa sa iba, sa Diyos pasado yon. Kaya nga lahat ng gagawin natin, pusuan po natin. Sa taong ito, dobleng puso ang ilagay natin sa paglilingkod. Dobling puso kapag ikaw ay may negosyo, ikaw ay empleyado, ikaw ay mag-aaral, o ikaw ay isang ina, ama ng tahanan, o anak ng tahanan, lagi nating ilagay ang puso sa lahat ng ating gagawin. Amen. And surely, guarantee, yung best ni Lord, mararanasan natin. God's glorious best for your lives ahead. Jeremiah 29:11. Baka manibago lang po, ibang version to ha. Sabi po dito, I, the Lord, tell you this. I have decided what I will do for you. I have plans to help you do well. I do not want to hurt you. I want to give you hope for a good life
in the future. Bigyan po natin ng DN. Everybody say, good life in the future. Yan, yung favorite Bible verse ko po ito, at ang favorite version ko ay King James, ayan, NIV, NLT. Ito po yung favorite verse ko at favorite version ko. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Magkaiba man po ng ginamit na lengguwahe, pero iisa po ang tinutumbok nito. Kapag si Pastora Diwani gumawa ng version, ganito gagawin ko. Diwani Oliva 29 verse 11, hawak ko ang bukas mo, magtatagumpay ka. Enough. Ang ibig sabihin po nito, magpanipanibago man ang version, ibig sabihin nito, don't worry about tomorrow. Don't worry about your future. Sapagkat hawak ng Diyos ang buhay at kinabukasan mo. Walang nakakaalam at nakakakita ng kanyang kinabukasan kahit lagyan natin to ng imahinasyon. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Tanging ang Diyos lang ang nakakakilala ng higit sa pagkakilala ng sino man sa atin, maging ng sarili mo, sapagkat siya ang may likha sa iyo. Nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina, alam niya na kung ano magiging buhay mo. Pati ang ilang beses na pagbagsak mo, pagkakamali mo, pagtayo mo, mga taong makakasalamuha mo, magiging trabaho mo, mga kapalpakan mo, mga mabubuting bagay na gagawin mo, alam na ni Lord lahat yan. Lahat ay kaya niyang basahin, pati ang ibig sabihin ng paghikab mo, pagbuntong hininga mo, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng bibig mo, pero nararamdaman ng puso mo. Magaling si Lord, mahusay siya, matalino siya, makapangyarihan siya, mayaman siya sa kaalaman upang abutin ang hindi natin kayang abutin. Kaya alam niyo po sa payakong kaisipan nung ako'y unang makakilala sa Panginoon, ang pagkakilala ko sa Diyos, walang bagay na hindi niya kakayanin kapag meron akong kalagayang hindi ko kaya. Siguro naging motibasyon ko rin yun para hindi ako bumitaw. Siguro kahit mahirap ang aking pinagdadaanan sa personal kong buhay at paglilingkod, alam kong sa kabila ng lahat ng ito, nakikita at natatanaw ng Diyos ang hibik ng aking puso. Sana ganun din po kayo. Bigyan natin ng background, bakit nasabi ni Jeremiah ito sa kanyang mga kababayan. Alam naman po natin na nangyayaring kalagayan ng mga Israelita na wala hong tigil ang digmaan. Panahon pa ng Old Testament, magpahanggang ngayon, may mga laban. Amen. Digmaan. Literal na patayan, palitan ng bala, pasabugan, ubusan ng lahi. Hindi na po yata matitigil at talaga namang sabi ng Biblia, sa mga huling araw, ang masamay magpapakasama, ang mabuti magpapakabuti. Lalong hihina ang puwersa ng kalakas, ang hihina ang puwersa ng kabanalan dahil mamamayagpag ang kasalanan. Kaya dapat ang mga Kristiyano'y tumayo at maging matatag sa pananalangin. Kahapon po, napakaganda po ng mga mensahe sa ating prayer and fasting. Pinangunahan po ito ng inyong abang lingkod. Nagturo si Ate Dali at saka si Pastora Kay. Talaga naman po nakaka-overwhelm. Kung paanong lalo natin paigtingin ang pagbabantay sa ating mga pananampalataya, hindi magbantay para sa iba. Itong konting background, kaya naman ang mga tao dito ay nahihintakutan na, parang nawawala na ng pag-asa. Sapagkat kadalasan po ay matatagumpay sila, babagsak na naman, depende kung sino mga tagapanguna. Minsan may mga taong inilagay ang Diyos, magpapakasama lalo, mga hari na magpapakabuti, at ang mga Israelita ay pansamantalang magpapakabanal, tutuloy, hihinto, susunod, magmamatigas ang ulo. Kaya naman kung ano, meron ang pulso ng buhay nila, ganon ang resulta ng nangyayari sa kanila. Kaya malaki kinalaman kung ano ang naging ginawa natin last year, may manifestasyon ngayon yan. Kanina ko kinukwento ko, last November, December, last year, napakaraming offer, nakala mo maganda. Yung bang buy now, pay later, sa mga may credit card, alam to. Yung bang bumili ka ngayon hanggang 50,000. Next year ang bayad, 3 months pa. Ang bayad mo, March. No interest, 0 interest. Abe, talagang magaganon ka. Abe, talagang matutokso ka. Biro mo, bilin mo lahat ng bibilin mo ngayon. Pagkatapos, 3 buwan, pahinga ka. Pero pagkaraan ng 3 buwan ako, heto na, sunod-sunod na. Sa isang banday parang maganda,
Pero kapag tiningnan mo kung ano ang sitwasyon mo sa ngayon, sa dadalin mo bukas, teka, may bigat ata ito. Kaya napakahalaga na marunong tayong mag-isip at maging kalmado sa panahong tila baga kikilitiin ang emosyon mo. Di ba? Minsan may mga bagay na akala mo kalooban ng Diyos. Pero teka muna, hinay-hinay. Minsan, yung laban mo, ikaw na nag-create dahil yung mga laban mo ngayon ay bunga ng desisyon mo sa nakaraan. Kaya humihina ang pagkapanalo dahil wala ka sanang labanan, pero ikaw ang gumawa ng labanan mo sa buhay. Ako, I always declare that the year of God's favor. Hindi ko winawala yan. Although this year, ang madalas sabihin po ay year of open door. Amen. Year of God's open door. Amen. Year of God's marvelous experience. Amen. Sa amin po, pag family altar, hindi kami mag-declare ng taon, araw, gabi, ng panahon ng aming buhay. Si Jeremiah, isang positibong tao, isang positibong propeta, na sa kabila ng negatibong sitwasyon na nararanasan niya, nakikita niya tangible na labanan, positibo pa rin siya sapagkat positibo ang tingin niya sa Diyos. As Jeremiah knows very well, God's plans are always good. God has not forgotten them. Sa kabila ng mga Israelita ay bumabalik sa Diyos, itatalikod, babalik. Nakita lahat ni Jeremiah to. Pero positibo si Jeremiah kahit masakit ang kanyang pinagdaraanan. Sinasabi ng prophecy ito, for I know the plans I have for you. Sa bandang huli ng version na ito, sabi niya, good life in the future. Everybody say, good life in the future. This verse tells us that God knows us and that He has good plans for us. That He is sovereignly directing our lives. Kaya mga kapatid, do not let your yesterday be wiser than your today. Dapat mas magaling ka ngayon sa taong ito. Mas matatag, mas mahusay, mas maingat, mas espiritual. Dapat yung nakaraan mo, kahit mas maganda yon, ang tingin mo, mas maganda ngayon. Kung mas mayaman ka kung mayaman ka last year, mas yayaman ka ngayon. Kung marami kang nagawang mabuti last year, mas marami pa ngayon. Hindi ka titigil doon. Kasi minsan may mga tao na okay na yan, hayaan mo na. Do not settle for less. Settle for best. Amen. Huwag tayong parang may nagawa lang. Huwag nating paraanin ang buhay natin sa daigdig na ito na hindi nagbigay ng impact. Alam nyo si Virgin Mary, ano sabi? At matatala ang kanyang ginawa. Maging yung isang Mary na nagbuhos ng pabango, mapag-uusapan ang kanyang ginawa. Hayaan natin na sa buhay na ito, mapag-usapan ang ating ginawa at maging pagpapala. Our new year will never be the same as the old when our hearts and mind are renewed in the Word. Ang laki ng kinalaman kung paano tayo mag-isip. Kapag maayos ang ating isipan, maayos tayong magsalita, maayos ang damdamin natin, at maayos ang buhay natin dahil maayos kang magdesisyon. Lahat yan ay may kinalaman sa takbo ng ating isipan. Nagpalit po kami yung sa gripo, kasi nasira po, butas na po yung gitna, nagpalit. Nung unang bukas, parang merong konting dungis. Sabi ko, uy, mali yata yung naipalit. Sabi ni Daddy, hindi. Siguro yung mga nababakbak lang yung dungis dahil nung sira na yan, ilalabas lang. Pero pag tagalin mo, buksan mo, lalabas ang malinis na tubig. Kasi walang kinalaman sa paglabas ng malinis na tubig kung ano ang nakaugpong dito, kundi kung ano ang pinagmulan nito. Nandyan po ba kayo? So, nung pinagtagal ko, malinis na ho yung tubig. Kaya malaki ang kinalaman, hindi lamang ng ating sipag at galing sa simbahan at paglabas natin ng pagdalo sa mga gawain, hindi lamang iyon, kundi paano tayo mag-isip sa buhay na ito. Sabi ng Bible, be wise like a serpent. Pag sinabing wise sa Bible, hindi yung academically mataas ang grado natin, marami tayong diploma, may mga taong maayos mamuhay pero walang diploma sa buhay. Alam lang nila ang tamang buhay na nakaugpong kay Kristo. Tandaan po natin, laging the best si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, pindutin mo kamay, the best si Lord.
Sabi ng Hebrews 10:23, we know that we can trust God to do things that He has promised. So we must continue to expect those things. We must tell other people that we trust God. We should not stop doing that. Magpakatatag daw po tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tapat ang Diyos. Pag ang Diyos ang nangako na sinabi ng kanyang salita, panghawakan natin yon. Pero kapag tao lang nangako, palagpasin lang natin sa tenga yon. Pinangakuan ka ng tao, sasabihin, bibili kita ng ganito, ririgaluhan kita ng ganito, akin na Gcash mo, lalabgipang kita. Baka naman 24 oras nakatingin ka na sa Gcash. Huwag niyo masyadong intindihin ang pangako ng tao dahil ang tao kahit gustong tumupad sa pangako, kapag gusto kang biguin ng Diyos, mabibigo ka. Pero kapag ang Diyos ang nangako, isang beses na pako, katuparan ng kanyang pangako. Amen! Palakpakan nga natin si Lord. 3 points lang, tapos na po tayo. Para makita po natin na pangahawakan natin yung God's glorious best sa taong ito. Number 1, God has decided your good success. Everybody say, good success. Napakagaling ni Lord talaga, no? Grabe. Ang daming beses na pumapalpak tayo, pero pinapaayos natin kay Lord. Diba yung bang daming gulo na ginawa natin sa buhay na ito sa maling desisyon dahil nagpanik tayo. Isang lapit sa Lord at nagpakumbaba tayo, inayos niya eh. Diba? Si Lord kasi hindi niya sisirain ang buhay mo. Ang sisira ng buhay mo, desisyon mo. Nai-entice ka ng kaaway. Pati nga yung Romans chapter 8 verse 28, grabe, and all things work together for good for those who love the Lord. Pati yung pagkakamali natin, talagang inorchestrate ni Lord eh. Inaayos. Ang galing-galing talaga ng Lord. Kaya napakahalaga na meron tayong renewed mind. Everybody say renewed mind. Kagaya ng sinabi ko po. Napakahalaga na wag nating hayaan ang utak na itong isipang ito ay ma-occupied ng lahat ng mga alalanin sa buhay. Nagsisimula ang pag-aalala takot kapag binulay na natin ang mga nakatatakot. Nandyan po ba kayo? Gusto ko siya nang ikwento pero baka may extreme. One time may napanood po kami ng asawa ko na yung palabas na ito ay tungkol po sa pagiging mag-asawa na tumatanda o naging mag-asawang matanda na. Siyempre, pag mag-asawa na kayo, tumanda na kayo, physically, rumurupok na katawan eh, no? Kaya para sa mga senior citizens, wag na ho kayong magtaka kung bakit sumasakit ang tuhod nyo, lumalabo mata nyo, at dumarating sa point, bakit gato, babato at dugo ng sugar ko, cholesterol ko, kasama na po iyan talaga. Parang hindi na makukuha sa in Jesus name yan. Bahaging rurupok ang tuhod, Ecclesiastes chapter 12, puputi ang buhok, ako di nagpapahalata, lalabo ang mata, halata na. Kasama po iyan, alarming na tumatanda po tayo, kaya mas higit na pagbutihin po natin ang buhay natin. Sabi ng Book of Psalms, teach me to number my days aright. Sa panahon kung saan ay papakapos na, papabawas na ang buhay, higit na maging matalinong mabuhay. Amen. Para hindi mapaglalangan ng kaaway. Parang kung kailan ka tumanda, mas lalo kang naloloko. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka paloloko. May sinabi dyan ng tata ko, wala kang pinagkatandaan. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Sabi dito, God has decided your good success. Everybody say, good success! Diba? Ang gusto ng Diyos, magtagumpay ka. Magkaroon ka ng mabuting buhay. Maayos na buhay. Hindi pag sinabing maayos na buhay, palakihan ng bahay. Usapang mabuting bahay. Mabuting buhay, hindi malaking bahay. Okay? Pero maganda nga, kung may mabuting buhay ka na, may malaking bahay ka pa. Pero kahit walang malaking bahay, basta may mabuting buhay, jackpot ka na doon. Dahil hindi lahat ng may malaking bahay ay may mabuting buhay. Kaya ang pinagdidiinan dito, good success. Pag sinabing good success, ito yung sinabi ng Panginoon kay Joshua na binili nang ililipat na ang calling kay Joshua. Sabi dito, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. Imagine, ano kinalaman ng pagme-meditate ko ng kanyang salita sa good success ng buhay ko dito sa lupa? Pero ito yung binilin. Hindi tinuruan si Moses
Hindi tinuruan ni Moses si Joshua ng ibang paraan para madala sa lupang pangako ang mga Israelita. Ang tinuro, meditate my word. Kasi alam naman ni Moses, kaya mo na makipaglaban. Expert ka dyan eh. Pero hindi ko mo expert ka, panalo lagi ang buhay mo. Ang magpapanalo sa'yo, alam mo kung ano pangako ng Diyos. For me, nothing more, nothing less. Kahit na bumagsak ang negosyo mo, bumagsak ang relasyon mo, bumagsak ang anuman sa'yo, kung alam mo lang ang tayo mo sa Diyos, panalo ka pa rin doon. Sa huli makikita mo, God reigns. Maraming pababagsakin sa buhay natin, pero wag mong hayaang bumagsak ang pananampalataya mo. Common na yan, common. Wag kang pakakampante na ang negosyo mo laging matatag. Ang sweldo mo laging mataas. Ang marka mo sa pag-aaral ay laging malakas, mataas. Common po na mabigo tayo. Pero dapat wag maging common na iwan ka ng Diyos sa gitna ng laban mo. Possible ba? Possible. Abe, nung parang tila baga ang Diyos ay malapit ng mapikon eh. Hindi ko na kayo sasamahan dyan, pasasamahan ko na lang kayo sa anghel. Kanino sinabi yon? Kay Moses. Katitigas ng ulo, pero nakatanaw lang ako. Pasasamahan ko kayo sa anghel. Pwede pala tayong magtagumpay, pansamantala, pero wala ang Diyos. Tinatanaw lang tayo. Pero iba, Ate Dali, yung lumalaban ka sa buhay, nabubuhay ka, kasama mo ang Diyos at hindi ka tinatanaw lang. Sino gusto rito hanggang tanaw lang? Di ba iba yung inaakbayan ka ng Lord sa gitna ng bugbugang laban ng problema? Sa gitna ng kagipitan, sa gitna ng relasyong di mo maunawaan, sa gitna ng mga kaguluhan ng pamilya, kaakbay mo ang Diyos, doon ay napapalakas ka at masasabi mong buhay ang Diyos ng 2023 at buhay sa 2024. Amen! Your success has been defined by God, so don't let your success be redefined by others. Tandaan nyo, kahit ano sabihin ng mundo, basta naniniwala ka sa sinasabi ni Kristo. Amen. Ulitin ko, so don't let your success be redefined by others. Ang problema kasi may mga taong, alala ko nung, kwento ko lang, nung may nanligaw po sa akin, ang tinanong agad ng tata ko, bata pa ako nun, ano apelido niyan? Eh yung apelido ho ng aking, nung naliligaw sa akin, eh apelido na may politika. Alam mo, sabi agad ng tata ko, mandarambong yan. Babaero yan. Gwapo lang yan, pero babaero yan. Imagine, kakalungkot naman. Hindi pa pwedeng lahi lang nito babaero, pero itong isang minahal ko, eh, hindi ko naman naging katuluyan yun. Eh, hindi kasama sa lahi niya. Parang si Gideon lang, Ate Puyet. Nung nilapitan ng anghel, ano, sabi ni Gideon, ako, magiging mighty warrior? Eh, ako ang pinakamahina sa aming lahi. Kami ang pinakakonti sa aming lipi. Niredefine niyang sarili niya na mahina siya. Kokonti sila. Yan ang define mo sa sarili mo. Pero dinidefine kita, mighty warrior, good success, good life, victorious, winner. Amen. Sino rito may anak? Taas ang kamay. Okay. Usapang nanay na matino. Pag nag-exam ang anak mo, ano sasabihin mo? Mag-review ka, kaya mo yan. O ganito, mag-review ka kasi bobo ka na, tsak na hindi mo may papanalo yan. Ganun ba kayo mag-motivate, mga nanay? No! Yung anak ko nga hindi na naniniwala sa ginagawa niya. Ako naniniwala pa eh. Alam mo ni Kat yan. Manaman, hindi ka ako anak kita eh. I was born to win, kaya lahat ng iaanak ko, win. I was born to serve, kaya lahat ng lalapit sa akin at magiging kaugnayan ko, maglilingkod. Gusto niyo maging close sa akin? Kristiyano ka dapat at naglilingkod. Kung di ka man Kristiyano, kilala mo si Lord, huwag kang kukontra sa pananampalataya ko. Love na love kita. Magkakasundo tayo. Pero yung debatihin mo ako sa pananampalataya ko, pati pastor ko, kakalabanin mo, away tayo. Ganun lang yun. Yun ang prinsipyo ko. Amen ba? Kasi, hindi tayo pinanganak ng Diyos para talunan. Tandaan po natin yan. Laban lang sa buhay na kasama si Lord. Mga estudyante, huwag mawalan ng pag-asa. Mga nanay, huwag kayo mawalan ng pag-asa kung magbabago pa o hindi ang inyong mga anak. Mga tatay ng tahanan na mas maraming alalahanin pero hindi nagpapahalata. Kaya nyo yan basta kasama natin si Lord.
Pag sinimulan ng Diyos, hindi siya nambibitin, tatapusin niya matagumpay. God has never destined anybody to live a mediocre life. God designed you for success. He made you to be a winner. And this is true for every person regardless of what has happened in the past. Hindi ka dinidefine ng Lord kung sino ka sa nakaraan. Pag dinefine tayo sa nakaraan, naku, wala na, papasok sa langit. Sige nga, pag tinanong ba kayo ng AMT, ano pangalan niyo? Ako, sino ho kayo dati? Ano kasalanan yung nagawa dati? Walang ganun sa meron ba? Wala. Name, telephone number lang para lang ho i-follow up kayo. Pero kapag ho may umutang sa inyo, galing sa workers, leaders, report nyo po sa akin. Kinuha lang ang name nyo, Facebook account nyo, para makakonect po kami sa inyo. Yun po yun. Come on, please, maniwala tayo. Mas best ang 2024 kesa 2023. Amen! Palakpakan natin si Lord. I'm so excited. Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Remember the Lord in all your do and He will give you success. Kaya sabi ng Biblia, kaya sabi po nung isang quotation o nung isang pastor, when you become so busy with others people's failures, you will have no time for your own success. Huwag bantayan ang failures ng iba. Hindi ka narito para bantayan kung ano ang kayang gawin lang ng iglesia sa'yo. Favorite ko po ito, matagal na hutong ilustrasyon, inuulit ko lang po. Aminado ako, madalas ako mag-ulit ng ilustrasyon. Panggising ba? Meron pong isang manggagawa na nagpaalam sa pastor. Sabi niya, Pastor, lilipat na po ako na ibang church. Nagulat si pastor, sabi niya, bakit naman? Kasi itong church na ating pinananambahan, walang paglago. Paano mo nasabi yan? Lahat ng mga kabataan may hawak na cellphone. Netflix ng Netflix, TikTok ng TikTok. Palagay ko, hindi JIL may kawayan yun. Tapos yung ibang mga matatanda, chismisan ng chismisan, magkukwentuhan. Tapos ang daming tao sa labas. Sabi po nung nagpapaalam. Sabi nung pastor, kailan ba ikaw aalis? Huling simba ko na po ngayon. Gusto ko lang magpaalam sa inyo. Sabi ko, sige, ganito. Sabi nung pastor, pwede ba akong humiling sa'yo? Sige, okay lang po. Total, huling attend ko na po ito Habang nagtuturo ako, pwede ba na kumuha ka ng isang basong tubig? Tapos sa gilid ng simbahan, habang hindi ako natatapos magturo, maglakad ka. Lakad ka lang ng lakad sa gilid ng simbahan. Yun lang pala, pastor walang problema. Nag-preach si pastor. Pak, 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 pak. Pagkatapos po, tinawag niya na ho yung tao. Sabi niya, kamusta? Nakita nga kita, naglalakad ka, opo. Nakita mo ba yung mga kabataang may hawak na cellphone at nagne-Netflix? Hindi po. Yung mga matatanda nagkukwentuhan, nakita mo? Hindi rin po. Yung mga nakatambay sa labas, nakita mo? Hindi rin po. Ba't di mo nakita ngayon? Kasi nakatingin ho ko sa baso, baka ho malaglag at saka baka matapon. Depende kung saan ka nakatingin, para ikay mapagpala o para ikaw ay mawala. Kamusta po kayo? Saan po tayo nakatingin ngayon? Sa dami ba ng merong accomplishment tayo ng 2023? Okay lang pong tingnan, ingatan. Pero higit mong tingnan ang giver kesa sa gift. Tandaan po natin to, Tingnan nyo yung palad nyo ngayon. Sige, tingnan nyo. Ito, pag ano ko lang to ginagawa pagka encounter. Tingnan nyo po, Diyos ko, baka biglang may malaglag dyan. Tingin nyo, gaano karami ng salapi ang lalapag dyan sa mga kamay nyo? Lagi sinasabi ni Ate Dali, pag ginawa ka ng aking kamay at nag-pray, Pastora, milyon-milyon na lumabas dyan sa kamay mo. Milyon-milyon na dumating dyan sa kamay mo. Kasi sa totoo lang, ang pera, mas madalas nating kasama kaysa Biblia. At mas nauna nating kasama kaysa asawa natin. Right? Di kayo Diyos ko, patutunayan ko yan. Diba? Kaya minsan, ang hinahanap natin yung kulang. Yung parang wala tayo, pero noon hanggang ngayon, hindi nawala ng palad natin ang salapi. Wala ka pang trabaho, meron na yan. Amen. Palakpakan natin si Lord. God is best than yesterday. Amen. Yung yesterday mo na best, mas best ngayon. Kahit na maghirap ang mundo, ang mga anak ni Kristo, i-spare niya yan. Pinangahawakan ko yun. Tandaan niyo po. Nagpe-pray lang tayo for the sake of Christianity. For the sake of the grace of God.
Sa mga huling araw, lalong maghihirap ang mundo, babagsak ang ekonomiya, senyales na malapit nang dumating ang Lord. Magkakagulong iba't ibang panig ng mundo. Lahat ng negosyante na walang pagkakilala sa Panginoon, time for us, ililipat ng Diyos ang kayamanan ng sanlibutan sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi ako prosperity church, pero pwedeng maganap ito. Be ready. Dahil ang pangalan nyo'y susulatan ng Diyos na kung saan ilalagay niya ang yaman ng mundo. Oops! Wait! Pero depende kung sino pagsasalinan niya. Maliit na bagay lang, di ka mapagkatiwalaan, salinan ka pa ng malaki. Sabihin mo sa katabi mo, good steward ka ba? Amen! Tandaan po natin ito, lahat ng madadamot, hindi mapagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, buti, hindi ka madamot. Di ba? Iba ho yung kuripot sa madamot. May positibong kuripot. Pinipili niya lang ang gagastahin niya. Ako, lagi ko sinasabi sa mga wayan, mahalin mo ang iyong sarili gaya ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Huwag mong abandonahin. Kapag kumikita ka na, bless yourself. Alam mo ba sino ho ang aking loyal na givers? Yung consistent na hindi nawawala ng love gift sa akin. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito. Alam niyo kung sino? Pakikilala ko sa iyo. Me, I, myself. Para magawa ko magbigay sa iba, nilalabgipan ko sarili ko. Kasi mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kahapon, meron pong 2 kulay ang wallet ko. Sabi ko, Lord, magpe-first fruit ako sa offering. Alam mo, suddenly, sabi ko, bibigay ko itong lahat. Pero minsan lang ako, iba yung atake ni Lord sa akin. Sabi niya, hindi, tigisa kayo. Yung isa, bigay mo sa sarili mo. Yung isa bigay mo sa offering. Oh, sabi ko, yun pala yung nagmamahal. Hindi yung pangre-regalo mo, bukod sa sale, give away. Na ni mismo ikaw hindi mo kayang isuot o di mo kayang gamitin. Yung bang bumili ka ng damit, meron pong pasunod na toyo. Pwede ba yun? Di ba? Tapos yung toyo, hindi mo pa kilala. Bigyan naman natin ng dangal ang pagbibigay. Amen. Hindi ko mo mahirap to sa squatter area lang, bibigyan mo ng sardinas na walang tatak. Pero pag mayaman, grabe ka, ang bibigay mo, lupit. Dapat nga yung pangmayaman, bibigay mo sa pangmahirap to satisfied, para matikman nila yung masarap. Ako, sobra kong na-appreciate yung nagregalo sa akin ng perdible. Sabi niya, sorry, ang hiya po ako. Ang binasihan ko lang mo kasi gabi-gabi, linggo-linggo naghahanap po kayo ng perdible. Binigyan ako ng 1 kahong perdible. Hinati-hati ko yon sa 4 na bag na paborito kong dalhin. Kaya ho yung bag ko, laging may extra perdible. Imagine. Sasabihin na, Diyos ko naman, ang babaw mo namang magmahal. Yung 299 na engagement ring, hanggang ngayon pinag-uusapan. Sa akin, tapos yan eh. Kahit nga walang wedding ring, engagement ring, ang malaga tunay na nagmamahalan at nagpakasal. Kahit sinulid ang ilagay, tapos. Teka, baka mag-trending to. Tahimik ang buhay ko. Cut. Trust in the Lord with all your heart and don't depend on your own understanding. Remember the Lord in all your do and He will give you success. Number 2, God has designed your great welfare. Gusto ng Lord maayos, maganda ang kapakanan ng buhay mo. The beautiful thing about God is that He not only knows exactly who you are right now, but also who you can become. Ang magandang buhay daw po, magandang bagay na meron ng Diyos na nakikita po natin ay kilala ka niya sa ngayon at kilala ka niya kung magiging sino ka. We just have to be willing to seek His will for our life. Then develop our potential and start walking out His plan. Abundant life is God's praise for the good life. Everybody say good life. God wants us to live a life filled with great abundance. Sabi ni Manuli ba yun? Sabi niya, mababago ba ng destinasyon kung ano ang sinasakyan mo? Kung ito'y BMW o kaya po isang simpleng sasakyan? Mababago ba ang destinasyon mo ng eroplano kung ikaw ay nasa business class o kaya economy class? Mababago ba ng orasan ang panahon at ganda ng buhay mo kung ang tatak ng relo mo ay pang divisoria lang at ikaw ay naka-Rolex na ang pinaka-numero ay ginto? Payak na katotohanan. Mababago ba ng tao na kausap mo at mapapakumbaba mo ba siya sa mga kasong meron ka kapag ang sila ginamit mong cellphone sa pagtawag ay iPhone 15 Pro Max? Yun ang katotohanan nun.
Pero of course, hindi naman ako plastic. Debe, kung papipiliin ako ng iPhone, yung okay na. Kesa naman cellphone na talagang binabato mo na, hindi tayo plastic. Hindi ba masarap na, kumbaga, bumili ka nga ng sangkatutak na Louis Vuitton sa Divisoria, pero isang bukas mo lang, nawawarak na, original na Louis Vuitton na 300,000. Okay lang yan. Pero sana wag mapalitan ng puso natin kung anumang material na bagay na meron tayo o wala sa mundong ito. Tandaan po natin, kahit naka Louis Vuitton ka, at naka Nike ka na rubber shoes, at magandang suot mo sa iyong hinihigang ataol, lahat ng yang kasamang uuurin at babaho din naman pagkala ng ilang araw pag ikaw'y namatay na. Tama lang si Job eh. Ganda ng pagtanaw niya sa buhay. Nung nalanos lahat ang kabuhayan niya, ano sabi niya? Nagdamit ng sako, naglagay ng abo at sinabi niyang, hubad akong isinilang, hubad akong babalik, purihin ang Diyos na nagliligtas. God wants to live a life filled with great abundance. Everybody say, great abundance. Tandaan po natin, the Kelvin decision, it doesn't mean that umaapaw ang pera mo sa bangko, maganda ang bahay mo, maganda sasakyan mo. Hindi lang po yun. Ang great abundance ay nag-uumapaw na kagalakan at kapayapaan sa kabila ng may kulang sa buhay mo. Amen o ba? Sa kabila ng may kulang sa buhay mo. Punta ho kayo papuntang EDSA, dadaan ho kayo sa ilalim ng tulay. Meron pa rin ho hanggang ngayon paminsan-minsan, makikita nyo doon yung mga pamilyang masasaya na natutulog lang sa maliit na sako na nilagyan lang ng konting payong. Yung tawa nila hindi kayang ihambing sa tawang napakaraming pera sa buhay pero maraming alalahanin. Dito lang iikot ang buhay. The more na maraming tinatangkilik, the more na dumadaming alalahanin. Tingnan nyo to ha. Pag ang cellphone nyo halagay 98,000, 98,000. Halos hindi mo buksan yan pag nasa jeep ka. Mag-ring ka na, mag-ring dyan, bala ka. Pero kapag ang cellphone mo, may 350 palang cellphone, tsaka 750 na. Nag-ring. Talaga naman ang ringtone no to, dinig hanggang EDSA, nasa monumento ka. Sasagutin mo yan. Pero kapag ang cellphone mo mamahalin, kapag ang bahay mo puno ng magagandang appliances, ang kandado ng bahay mo, kandado ng bangko. Pero kapag ang bahay mo walang gamit, kahit bukas yan, all the time, kahit sino pumunta. Sasabihin pa, kunin mo na lang sa bahay. Pero kahit kaibigan mo at maraming bagay sa bahay mo, teka, hintayin mo ako magbubukas. So paano mo i-handle? Paano ka magiging good steward? Ngayon nga lang, hindi ka makapikit ng gusto, bakit tingin ka ng tingin sa bag mo? Diba? Walang problema sa pagyaman, mga kapatid. Walang problema sa pagdami ng pananalapi. Pero sabi ni Apostol Pablo, tama ba ako? Hebrews chapter 13, huwag kang magmukhang yaman. Huwag mukhang salapi. Matuto kang makontento kung anong meron ka. Hindi ka iiwan ni pababayaan man. Amen. The devil, kalakpakan natin si Lord. Ang anghang yata ng topic ko. The devil is the thief, the killer, and the destroyer. God is the blesser, the giver, and the abundant one. John 10, thief has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter, and destroy. But I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in fullness until you overflow. Don't get God, the devil mixed up. They are totally different with opposite motives concerning your welfare. God is for you. The devil is against you. However, because God is for you, the devil cannot stand against you. Kapag alam natin na ang tinatayuan natin ay kanyang salita, kahit anong gawin ng kaaway, hindi ka basta mapapabagsak nito. Galatians chapter 3, and if you belong to Christ, then you are now Abraham's child. And a true heir of all his blessings because of the promise God made to Abraham. Pasok na ako, number 3. God has determined your glorious future. Grabe to, glorious future. Everybody say, glorious future. Pinangawa ka namin to sa buhay namin. Pangalan ng bahay namin, Glorious House. Pag binigyan kami ng sasakyan, ang papangalan namin nun, Glorious Car. Pag gumraduate si Pastora Kai, nag-e-exam po ngayon sa Masteral, Glorious Day. O diba? Hindi na namin aalisin sa buhay namin yon. Glorious, glorious, glorious. Dahil si Lord talaga, author ng glorious.
and we have a glorious future in the Lord. We need to realize that God's plan is not always the easiest in our eyes, but it always the best. God sees our tomorrows before they become our todays. He sees the beginning of our life, and He sees the end, and He sees everything in between. You have a hope and future where you will be living in eternity with God. You have the hope that. Alam nyo, napakasarap isipin na meron ka ng magandang buhay pa rito, tahimik na buhay, tapos meron pang higit na magandang buhay sa kabilang buhay. Every night, siguro gano'n na yung talaga ng medyo nagkakaidat na. Every night, pinapractice ko na yung teach me to number my days aright. Lord, mababawasan ang araw ang buhay ko ngayon. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan lilipat ng taon ng buhay ko. Lord, hayaan mo maging wiser ako kaysa dati. Yung mga bagay na akala ko magpapasaya sa akin, pero ang totoo nun, trap lang ng kaaway. Paalam mo sa akin agad yun, Lord. Maging yung mga taong may mga offer. Yung mga taong lumalapit sa akin. Kasi hindi lahat ng inilapit sa'yo ng Diyos ay magpapabuti sa'yo. Minsan naglalapit siya ng taong magiging matalino ka lang. Nandyan po ba kayo? Natutunan ko yun eh. Lord, ilapit mo ako sa mga tao at lapitan ako ng mga tao. Pero pag gusto ng Lord na tumalino ka, lalapit niya sa'yo ang maling tao para tumalino ka. Para pag gusto ng Diyos na manatili at lumapaw ang pag-ibig sa'yo, palalapit ng Diyos sa'yo ang mga masasamang taong may hangarin. Para lalo kang maging maibigin. Mali pala yung ganun eh, di ba? Magpe-pray ka ng patatagin mo ako, Lord! Papahintulutan na matitinding pagsubok para makita ang katatagan mo. Patalinuhin mo ako, Lord! Dadaan ka sa komplikadong sitwasyon. Eh ngayon, kung ayaw mo nun, ganito na lang, mabuhay lang ako, Lord, ngayon. Hindi ka existing. Hindi ka looban ng Diyos na tinambayan mo lang ang mundo, wala kang ginawa. For me, let us give our best shot. For the year 2024, dapat ibigay natin yung pinaka-the best na kay Lord. Nabless ako sa iyo, Ate Dali, kahapon. Sabi ni Ate Dali, tumayo po ako ngayon, may nararamdaman ako. Hirap na hirap po ako magsalita. Pwede naman mo siyang magpaalam sa akin, nako, napakarami yung excuse sa akin na bibigay sa inyo, ate. Pwede namang ipasa niya yung mga nagsasabing, hindi ho ko pwede pwede ho bang iba na lang mag-pray? Pero kukunin niya. Bakit? Ang motivation ni Ate Dali, hanggat kaya ko, hanggat pwede ako, hanggat binibigyan ako ng pagkakataon. Nakakalungkot, hindi mo na kaya tapos hindi ka pa binibigyan ng pagkakataon. O yung kaya mo pa pero hindi ka na binibigyan ng pagkakataon. Pwede mo ba sabihin sobra namang extreme? Extreme na kung extreme. Di bali ng extreme maglingkod kesa wala kang paglilingkod. Kesa naman nanood ka lang para mag-criticize. Kesa naman kinwestiyon mo lahat ng desisyon ng mga naglilingkod sa Diyos. Kaya ho ako, minsan nagsabi, sige po kung hindi ho nyo gusto yung desisyon ko, charge nyo na lang sa akin. Haharap ako sa Lord at isusulit ko to. Hirap magpastor kasi may i-compromise ka. Para lamang maligtas, para lang manatiling worker. Tapos dito hindi mo i-compromise. Pero kung magkakaisa lahat at sasabihin, bahala na Diyos dyan, pastor yan kakausapin ng Diyos yan. Maayos ang iglesia Hindi yung magtatali-talinuhan. Doon nasampulan si Miriam Bakit? Siya lang ba kinakausap ni Lord? O, kitonging ka. San linggo ba? Totoo naman siya lang kinakausap ng Lord Kahit mas matalino ka, Miriam, at tanggip mo yung management, at hindi masyado sa management si Moses, whether you like it or not, si Moses na kulang sa maraming bagay, siya pa rin ang tinawag ng Diyos. Nothing more, nothing less, laging ganun takbo ng isip natin. Because He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Favorite verse ko to. Ano man ang sinimulan ng Diyos sa akin, hindi niya ako ibibitin sa alanganin, tatapusin niyang matagumpay. From uncertainty to certainty. Konti na lang po ako. The future for God's children is always great and glorious. The best is always yet to come. We have a hope that's not uncertain, but a glorious hope that's grounded in the reality of Christ Jesus. Why? Because God's plan always point to hope. This is our declaration. Remarkable revivals, unusual breakthroughs, extraordinary favors, and marvelous experience, and open door. This is the year of God's open door. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Proverbs chapter 23 says, don't be jealous of sinners, but always honor the Lord. Then you will truly have hope for the future.
Let us honor God. Huwag nating huwag tayong mainggit kasi di ba, napasok ba sa isip nyo? Bakit ganun? Mabuti pa yung sanlibutan, pinagpapala, lakas ng deal sa business. Ako hindi. Yan nyo lang, mas matalino ang Diyos. Alam niyang mas makakabuti sa atin. Ako, isang paalala po, naka-live po ako ngayon. Simulan natin yung ating paglilingkod sa Diyos sa pagbibigay ng tama ng para sa Diyos. Naniniwala po kasi ako dun. Hindi yung pampaswerte yun. Na-motivate po ako dun. Pag kinuwenta nyo po ang labas namin sa pasok namin, hindi yung magtali at idali. Ang laki ng labas, pero hindi makita paano. Kasi yung regular na pasok ng pagpapala. Pero grabe yung pagsusustain, pag-miracle ni Lord. Umuoo yung nakaka-experience nito. Tama po ba? Gumanyan-ganyan kayo kung talagang naniniwala kayo. Diba? Nagsimula ako, 3 lang ang damit ko. Consistent yan, ha? 3 lang damit ko. Ginojobos-jobos pa yun, eh. Ginojobos-jobos. Ngayon, pwede kong magpaukay. Kikita ako ng malaki. Pero prioridad ko, mga anak ng Diyos. Kaya nga, hindi ho pwede ditong maglingkod na sasabihin, wala ho akong damit. Lagi ko sinasabi, magpasabi lang kayo, darating ang damit. Hindi nga lang brand new. Kung saan ako kulang nung araw, pinupuno ako ng Diyos ngayon. Nakulangan ako ng kaibigan dahil hindi ako maintindihan sa aking pananampalataya. Sobra-sobra ako ng kaibigan ngayon. Palagay ko, pag pumunta ako ng Japan, may matutuluyan ako eh. Pag pumunta ako New Zealand, pag pumunta ako ng Korea, pag pumunta ako sa 4 na sulok ng mundo, bakit? Worldwide tong FB Live na to. May mag-e-amen dyan, sabihin, tumuloy po kayo sa amin. O, di ba? Grabe. Pag pumunta ako saan? Pag pumunta ako ng San Diego, ba kayo? California. Diyos ko, may ati puyat akong nagmamahal. Sasama kami mag-jogging niya. Diba? Grabe. Punta ako ng Mississippi at nandun si Ate Nida. May pupuntahan ako doon. Dumami tandaan nyo, kapag meron kayong kinakat sa buhay nyo at inaalis, may pararamihin ng Diyos na dadaloy sa buhay nyo. Amen. Tapos na po ako ha. Christ with us and in us. The assurance that our future, both here and eternity, will not be embarrassing, shameful, or denigrating, but glorious. God wanted to make the glorious riches of His secret plan known among the Gentiles, which is Christ living in you, the hope of glory. Christ in you is always the guarantee that you are going to make it through whatever you are facing in life. You will not only survive, but you will experience the glory of God in your circumstances. This hope is the sure anticipation of glorious future. Come on, move on to become the person the Creator designed you to be. Move on. Balik tayo sa original na disenyo ng Diyos na tayo'y mapagtagumpay. Learn to press on, forgetting your past and pursuing with God's grace that is ahead. Step into the new season with greater joy, greater faith, and greater vision. Tandaan po natin ang sinabi ng Philippians chapter 3. Brothers and sisters, I do not consider that I have taken hold of it yet. But here is the one thing I do. I forget what is behind me. I push hard toward what is ahead of me. I push myself forward toward the goal to win the prize. God has appointed me to win it, the heavenly prizes, Christ Jesus. And God's glorious best for your life lies ahead. Shall we give a clap of praise unto the living God? Just bow your head right now. Bow your head. Lagay po natin ang ating kamay sa ating puso. Bibigyan ko lang po kayo ng 15 segundo hanggang 30 segundong pagpapasalamat sa Diyos na buhay. Sa kadakilaan niya, itinawid niya tayo sa 2024. Buhay tayo kaninang umaga at nandito tayo sumasamba. Give thanks to God. Honor the Lord for 30 seconds prayer, thanksgiving unto God. Open your mouth and give thanks. Be grateful this moment. At sabay-sabay po tayo sa panalangin ito. Sabi niyo, Panginoong Yesus, maraming salamat sa iyong kadakilaan, sa iyong mayamang biyaya, sa iyong mayamang habag. Nagtitiwala ako, Panginoon, na muli sasamahan mo ako sa taong ito na aking tatahakin, na magtatagumpay ako kasamang aking sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Shall we all rise and lift your hands? Let us worship the King. Sa iyo
Panginoon, kami I nagtitiwala. place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Sing it again, lift your hands. Christ Let us give our best shout of alone. worship. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay, pag-ibig ko'y alay, aking lakas at pag-asa kay Kristo lang. Ihiyaw natin sa Diyos. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay, pag-ibig ko'y alay, aking lakas at pag-asa kay Kristo lang. Aking lakas at pag-asa kay Kristo lang. Aking lakas Ang lakas namin ay sa iyo. at pag-asa Pag-asa namin sa iyo. kay Kristo lang. Sa oras na ito, isasabay po natin ang napaka-espesyal na araw na ito. Hindi nagkataon lamang na unang linggo ng taong ito ay meron tayong Holy Communion. Napakahalaga po nito. Ginagawa po natin to araw-araw sa prayer watch. Sana po mag-join kayo. Inimbitahan namin kayo na mag-join. Ito po ay pag-alaala. Hindi po ito na-expire. Hindi pang isang buwan lang. Kami pong mag-anak, pag may mga altar call kami, family altar kami na nag-Holy Communion kami. Ang meaning po nito ay pag-alaala, pagdadakila, pag-renew ng pananampalataya na merong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, na buhay na muli at ang kanyang dugo ay dumanak, paglilinis ng ating buhay sa lahat ng uri ng kasalanan, nasugatan para tayo gumaling sa lahat ng uri ng sakit karamdaman, sakit sa pisikal, emosyonal, mental, spiritual, relasyonal, lahat ng iyan ay ginamot ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang katawan. And we pray, let's pray long life, long, satisfied, and meaningful life. First Sunday of the month, gagawin natin ang Holy Communion. Kayo po na nandyan po, sige po, kuha ho kayo, kahit ano lang ang madampot yung tinapay dyan, sabayan nyo po kami. Mag-Holy Communion po tayo, pag-aalala sa kadakilaan ng kamatayan ng Panginoon at pag-ibig niya. Lay your hands toward this element, and Lord, speak blessing. Come on, let's speak blessing. Shakariandoro sikirabakandoro sandara sikirabahay. Nagsasalita po kami ng kagalingan, hindi lang sa amin, kundi sa aming buong saling lahi. Ng kapatawaran at buhay na walang hanggan, hindi lang sa amin, kundi sa aming lipi. At inaangkin po namin, Lord, na sa umagang ito'y umaga ng tagumpay, deklarasyon ng kaayusan ng pamilya, deklarasyon ng kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Kung walang po kayo, sabay-sabay po tayong kakain at iinom. Thank you for the cross, the mighty cross. Rabakaya sa karyando. That God Himself should die for Sa lahat po ng nasa such a FB Live, son. pwede po kayong mag-prepare para po sa ating Holy Communion. Ginagawa po ko every first Sunday of the month. Your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed.
Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya ito, ibinigay sa mga alagad at sinabing, kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Hawakan po natin ang tinapay, bendisyon ang iyong biyaya at pagpapalay aming maranasan. Sa ngalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Hawakan po natin, itaas ang juice. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay niya iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Panginoon, bendisyon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan ay sumaamin. Sama-sama po nating inumin. Selyuhan po natin ang panalangin. Salamat po sa bagong buhay, sa bagong spiritu, sa bagong taon na aming tatahakin na mayroong bagong biyaya at pagpapala. We thank you, Lord. You are the God that ikaw ang Diyos na kung saan ay nagpapagaling, Diyos na kung saan ay gumagawa ng himala. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray.